Ito na ang unang nabuong matchup sa second round ng 2026 playoffs. Bakbakan ng number 2 San Antonio Spurs versus number 6 Minnesota Timberwolves. Isang team na biglang bumalik sa big stage dahil sa rise ng Victor Wembanyama at iba pa nilang rising stars kontra sa team nakakapatumba lang sa 3-time MVP ng liga na si Nikola Jokic at team nitong Denver Nuggets. Kabang-abang na laban ito. Simulan natin sa head-to-head. Sa regular season, panalo ang Minnesota ron sa kanilang matchup 2-1. Kaya kung dyan lang titignan, may proof na kagad na mayroong shot itong Wolves sa Spurs. So iba nga lang ang sitwasyon ngayon dahil yung Minnesota team na nakapanalo ng 2 sa 3 games na against San Antonio ay likely sisimulan ng series nila ngayon na hindi buo. Si Anthony Edwards kasi ang best player nila, injured yan, di ba? Game 4 pa lang versus Nuggets. And si Donte DiVincenzo naman, torn Achilles, so out na siya sa playoffs. At si Ayo Dosunmu na sumabog naman ng 43 points sa Game 4 kontra Denver ay may calf issue din. Kaya naman challenging to para sa mga natira sa roster. Nakapagpabagsak man sila ng bigating team sa Denver, ibang klaseng matchup naman ng meron dito sa Spurs, lalo sa depleted nga nilang lineup. Pero good thing naman, inaasahang babalik pa rin naman sina Anthony Edwards sa kalagitnaan ng series. Si Dosunmu, inaasahang mas maaga ding makakabalik yan kung hindi man sa Game 1. Yung kay Donte lang talaga yung wala na silang magagawa. Pero ang mahalaga pa rin naman doon, meron pa rin silang aasahang boost mid-series na kailangan nila lalo kontra sa 62 win na San Antonio Spurs. At itong Spurs, hindi lang basta young team yung napapasok sa second round. Ito yung comeback nila sa big stage at potentially start na rin ang panibagong dynasty nila kasama ang hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3, kundi marami talagang rising stars at rising superstars sa team. At syempre nasa gitna nun si Victor Wembanyama. Grabe na talaga ang leap na ito. Hindi na siya future superstar superstar na talaga siya ngayon. Sa series nila kontra Blazers, ramdam din yung impact niya kahit hindi pa siya mag 30-40 na puntos. Game 5, para isarado ang series, 17 points, 14 rebounds at 6 blocks. Kita namang hindi pilit na laro, lalo with just 7 total na shot attempts. Pero again, nandun nga yung impact. Yun nga rin ang scary sa San Antonio. Hindi kailangan lagi na si Wemby ang bumuhat sa kanila. May De'Aaron Fox na rin sila para magdala ng bola, mag-close ng games at magbigay ng speed sa offense. Nung clinching game nga nila kontra Portland, 13 of his 21 points sa fourth quarter niya ginawa. Meron pa talagang additional na closer tong Spurs. Before, malaking tanong yan sa kanila kung sino ang kukuha ng bola sa dulo maliban kay Wemby. Pero ngayon nga meron na silang De'Aaron Fox. Napaalala ko lang, nanalo rin ng Clutch Player of the Year award before. So, wala na talagang question sa part na yon ng kanyang game. Gandang fit talaga na ito para sa Spurs. At para na rin kay Wemby sa magiging pares nila sa court. Isa may rim pressure, speed, at late game na shot creation. Walang isa naman, 7'4" na defensive monster, lob threat, post threat, shooter, at mismatch din sa halos lahat ng matchup. Mas maliban pa rin, meron pa silang Stephon Castle. Actually, 3 silang 20-point scorer ng team so far sa playoffs. Balanse talaga yung 3 stars na kaya hirap din ma-predict kung saan manggagaling yung offense. Kaya isipin mo, kahit naalalay lang ang scoring ni Wemby, kaya pa rin nilang manalo sa playoffs at umadvance dahil yan sa sobrang daming options nitong Spurs. Pero sa matchups naman tayo, biggest question siguro para sa Wolves, yan na rin kay Victor. Sino ang ipantatapat nila kay Wemby? Well, of course, may Rudy Gobert naman sila, nakababayan din niya. 4-time Defensive Player of the Year, experience, mahaba, matalino sa ilalim. Ganda rin ang tinanabaho nito kay Jokic ng first round. Ang inaasahang ikukook lang, na-hold na talaga ang grounds niya kontra kay Joker. Kaya naman asahang tatrabaho muli ito, ngayon naman sa second round kontra kay Wemby. Yun nga lang, ibang package ang meron to. Lumalabas ito sa test more often pa kay Jokic. Nagpa-pop, nagpa-face up, nagpa-pull up, pumapasa, at kaya rin mag-atake galing sa labas. Way faster than Jokic. Yung range din neto ni Wemby parang Porzingis na range, kahit 2 step pa atras pa yan sa 3, kayang ipasok. Doon mas macha-challenge nung si Gobert kumpara sa Jokic matchup niya. Yun nga kung siya ang magiging main defender nito. Pwede rin naman kasi sila Nasri, Julius Randle ang itapat nila. Yan, mga mas mobile, mas kayang sumabay sa perimeter at sa bilis. Pero yung downside naman, yung lugi sa length ni Wemby. Mas ginagawa nitong asintahan yung mga smaller defender sa kanya. Well, kahit ano naman team walking mismatch talaga sa Wemby, so gawin mo na lang yung best mo at hope for the best. Kaya naman napaka-importanting task na ito para sa Wolves. Ang interesting pa na part dito, sa regular season, nag-average si Wemby ng 34 points sa 2 laro nito sa kanila. Isang 29, isang 39 big points. Sa second round, di na nila pwedeng hayaan mag-dominate ng ganyan yan kontra sa kanila. Samantala, sa kabilang side naman, kahit wala o limited si Anthony Edwards, di pa rin ibig sabihin na wala nang laban itong Wolves. Kita naman natin yan sa Game 6 against Denver, ang dami pa rin nag-step up. Si McDaniels 32 points, Shannon 24, Randall 18, Reed 15. Meron pa rin talaga silang mga capable na options. That's very crucial din yung depensa nila. Grabe yung pahirap nila, especially kay Jamal Murray. Ang sama ng 4 of 17 shooting niya. Yan naman kasi ang identity na itong Minnesota na pisikal, mahaba, makulit dumepensa at hindi madaling bumigay.
At abangan din natin yan ngayon sa series nila against the Spurs. Key matchups dito, McDaniels kay Fox, kay Wemby, si Gobert o si Randle o Reed, si Edwards at Dosunmu. Kapag nakabalik na yan, okay rin mga depensa nun. Yun yung maganda sa roster na itong Wolves Kahit rambolin mo yung matchups, kaya pa rin. Gawa nga sa versatility nila defensively. Switch heavy din kasi talaga na team tong Wolves kaya walang problema naman. Kaya nightmare talaga silang kalaban sa playoffs pag inangat na nila yung intensity. Tapos offensively din, palag din sila. Lalo again, kung makabalik na nga si Ant sa Game 3 pa lang or Game 4. Mas maaga, mas maganda syempre para sa Wolves. Siya yung kayang bumutas ng defense, kumuha ng foul at gumawa ng sariling puntos kapag patay yung play. Sobrang importante na makabalik siya. Lalo mukhang walang sagot sa kanyang backcourt ng Spurs. So, nag-average siya ng 37 points sa 3 games niya kontra kanila ng regular season. It's around 55-point game in just 40 minutes. Grabe. Walang duda, natataas talaga ng hamak ang chance nila sa serye kapag nakabalik siya. Sana hindi tumagal. Kung hindi, malaki ang hahagilapin nila. Malaki na Randle, McDaniels at iba pa nila mga players. Pero proven din naman na may mga kaya ng umangat ng role na wala itong si Ant. Kaya we'll see pa rin sa first few games ng series kung kaya pa rin nila makasundot ng panalo kahit kulang sa stars. Lalo against Spurs na top 3 sa offense at defense ng regular season. Balance din ang tirada na ito. Solid din yung buong system, hindi lang basta sandal kay Wemby. Paano? May Fox, may Vassell, may Castle, may Harper, may Champagny, may Johnson, may Cornet. Ang lalim, At same sa Wolves, two-way na team din sila. Elite on both ends. Tapos yung health pa nila at makukuha pa nga bago ang second round. Tinapos lang kasi nila ang Blazers in 5 games. Tapos ang Minnesota, galing naman sa mabigat na series kontra Denver. Tapos marami ring na-injured doon. Kasi simula ng series, definitely mas fresh itong San Antonio. Kaya naman heto na sa ating tanong kung sinong liamado, sinong dihado. San Antonio Spurs talaga ang tinitignang lamang dito sa serye. Dahil na nga yan sa patong-patong na nabanggit natin. Health, rest, Victor Wembanyama of course, discipline na team, balance at versatile. Well, may tuturing naman na dihado ang Wolves lalo sa first few games ng series dahil nga dyan sa injuries nila, especially yung magiging absence ng kanilang superstar na si Anthony Edwards. Sana makabalik kagad yon. Pero yung kay DiVincenzo sayang din talaga. Starter, shooter nila na nawala. Kung kompleto, sabayan talaga to simula pa lang. Baka 50-50 pa nga yung series sa capability nila. Pero ganun talaga. Pero yun nga, maraming nag-doubt dito sa Wolves ng series nila kontra Denver. Pero nandito nga sila. Rule number 1 para sa Spurs, huwag na huwag kayo magbibigay ng kahit isang panalo sa first 2 games at home. Hindi na ito Blazers parang anay itong Minnesota Tuloy-tuloy na yan kapag nabutasan ka. Lalo sa youth at inexperience ng Spurs, baka mag-capitalize doon ng Wolves samantalahin nila. Yung pisikalan, dikdikan na laro, yung mataas na emotion. We'll see on paper lamang itong San Antonio Spurs, pero sa experience at tibay, meron tira itong Minnesota Timberwolves. Expectation dito mahaba-habang serye, around 6 games, lalo kung makabalik agad si Anthony Edwards. Gandang matchup neto. Here's McDaniels, shot clock down to 7. McDaniels with 5, pulls up for a long 2, it's good! McDaniels with 30, and the lead is 7 with a minute to go. Timeout, Denver.